Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng narinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang araw ng bagong taon at tayong lahat narito dahil tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos at patuloy niya tayong sasamahan sa bagong taon. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At malakas sa mga paputok kagabi, kaya dapat mas malakas ang palakpak natin sa pong Jesus Nazareno. Tunay nga pong tayo narito dahil patuloy tayong nagpapasalamat sa Kanya. Sinamahan niya tayong tumawid sa bagong taon. At narito pa ho tayong lahat, 2025 na. Kaya pakibati nga ho yung katabi nyo ng Happy New Year. At tayong lahat ngayon ay buhay pa. At dahil doon, may pag-asa pa. At napakaganda nga po na sa taong ito, sa simbahan, ay ating ipinagdiriwang ang dakilang yubileo ng taon ng pag-asa. Kaya maririnig nyo yan, buong taon, pag-asa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. At sa araw na ito, ating tinutunghayan ng mahal na Birheng Maria, sapagkat ang unang araw ng bagong taon ay kapistahan din niya si Maria bilang ina ng Diyos. Kaya palakpakan din natin si Mama Mary sa kapistahan niya ngayon. Sapagkat pinaniniwalaan natin si Maria ay ina ni Jesus Nazareno, Diyos na totoo at taong totoo. Hindi Diyos si Maria, pero siya ang ina ng Diyos. Kung mayroon mang taong makatutulong at makatuturo sa atin, papaano manalig sa pag-asa ni Jesus Nazareno, walang iba kung hindi si Maria. At gaya ng nabanggit ko kanina, ngayong araw ding ito ay pandaigdigang araw ng panalangin sa kapayapaan. Sapagkat
Sa pagharap natin sa bagong taon, mahalaga na may kapayapaan sa ating puso. Aanin mo ang pera, ang kapangyarihan, at kung ano man meron sa mundong ito kung hindi ka mapayapa. Aanin mo kung ang dami-daming laman ng mesa mo kagabi, pero mag-isa ka lang naman. Aanin mo yung gara-gara ng mga palamuti sa bahay, hindi naman mapayapa ang pamilya. Mas mahalaga ang mapayapa. Wala kang sakit. Magaling ka nga, malakas ka nga, hindi ka din naman mapayapa. Kaya't napakagandang paalala ngayong bagong taon, ang dapat natin tangan ay kapayapaan. Kaya nga't ang mahal na Birheng Maria mula sa Belen hanggang sa Kalbaryo bilang ina ni Jesus Nazareno, matatag siya dahil mapayapa siya. Ngunit ang kapayapaan, mga kapatid, ay bunga. Hindi ka agad magkakaroon ng kapayapaan. Hindi ka gigising sa isang umaga, may kapayapaan ka na. Sapagkat ang kapayapaan ay bunga ng pag-asa. Kaya nga, malamang kaya pinili ni Papa Francisco ang pag-asa bilang tema ng taon ng yubileo sapagkat mahalaga ang pag-asa. Pag ang tao raw may pag-asa, magkakaroon siya ng kapayapaan. Kahit maraming pagsubok, kapag may pag-asa ang isang tao, makatitindig siya at makapagpapatuloy. Kaya nga, si Maria ay ina ng Diyos. Alam niyo po, bago po ako malipat dito sa Quiapo, ako po ay chaplain sa Landmark Chapel na ang patrona doon ay si Maria, ina ng pag-asa. Mother of Hope. Paano nga ba napuspos ang pag-asa kay Maria? Ang sikreto ni Maria, bakit siya puspos ng pag-asa? Simple lang naman po. Dalawang bagay. Bakit siya puno ng pag-asa? At ito ang ipagdasal natin sa taong ito. Dahil tinanggap niya si Jesus, ibinahagi niya si Jesus. Tinanggap niya si Jesus. Walang ibang laman ang puso ni Maria kung hindi si Jesus. Kaya naman, hindi siya nauubusan ng pag-asa. Alam niyo po, tinignan ko kagabi sa Oxford Dictionary, ang word of the year noong 2024 ay brain rot. Hindi maganda yung salita, brain rot. Ang ibig sabihin nun, utak na nabubulok. At ano raw yung pinagmula nun? Bakit daw yun ang parang naging sikat na salita nitong nakalipas na taon? Nabubulok daw animo ang utak ng tao dahil nai-expose siya sa kung ano-ano, lalong-lalo na raw online. Yung mga walang kwenta, walang kabuluhan, mga pangit, ang pinapanood, binabasa, tinitignan araw-araw, oras-oras. Kung kaya naman dahil yun ang laman ng utak, yun ang laman ng kamalayan, para tuloy nabubulok ang utak. Kasi ang laging pinapanood, chismis, away, intriga, fake news, bangayan. Kaya tuloy, anong resulta? Humihina ang pag-asa. Nadedespera ang tao. Desperado na.
pangit na ang pananaw sa buhay. Kasi ang laging tinatanggap, mga negative, mga panay biro-biro lang at walang katuturan. Kaya maganda ring masuri ang ating sarili. Na-addict na tayo. Ang mga bata kadalasan, akala ninyo para mas mapatahan, para mas hindi na magulo, bigyan nyo ng cellphone, bigyan mo ng tablet. Natutuwa naman tayo kasi hindi na sila malikot, hindi na sila maingay. Pero dahil kung ano-ano na lang ang tinitignan nila, humihina na ang kanilang pangunawa, yung kanilang attention span, umiigsi na. Kaya huwag kayong magtaka, paglaki nila, hindi na sila makikinig sa inyo. Hindi sila nakikinig na pag nagsisimba. Hindi na sila nakikinig ng maayos maging sa paaralan. At tayo din, siguro mapapansin niyo po yan, pag mahilig kayo, madalas kayo sa mga online, pag may kaharap ka na, ilang saglit lang, hindi ka na mapakali. Kaya pansinin ninyo, pag nasa restaurant o maging sa bahay, magkakasama kayo sa mesa, ilang minutong, ilang subo, maya-maya, kanya-kanya na kayo. At hindi na kayo nagkakaarinigan ng maayos at nagkakaintindihan. Brain rot ang tawag doon. Parang nabubulok. Kasi ang sinisilid na natin, wala nang kabuluhan. Kaya nga ang mahal na Biring Maria, hindi siya ganon. Bakit siya puno ng pag-asa? Dahil ang laman ng puso niya, salita ng Diyos. Katotohanan na nanggagaling kay Jesus Nazareno. Kaya ito yung ipagdasal natin ngayong bagong taon. Simulan natin to ng pagpuno kay Jesus. Opo, pag nasa simbahan tayo, tinatawag natin siya. Pero sana kahit nasa labas tayo, kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo, nagbubulay-bulay, nagninilay, nagdarasal, nananahimik si Maria dahil tinatanggap niya si Jesus. Kung gusto niyo raw po ng pag-asa, tanggapin si Jesus. At ang ikalawa, ibahagi si Jesus. Kaya naman nang dumating ang mga pastol, hindi tinago ni Maria si Jesus, ipinakita niya si Jesus bilang katuparan ng pangako ng Ama. Ibahagi si Jesus. At ang isang mainam na pamamaraan para ibahagi si Jesus ay ang basbasan, ipanalangin, hangarin natin ang kabutihan ng ating kapwa. Minsan, dahil naiinggit tayo, mas lalo na siguro kagabi, nakita nyo, mas marami siyang handa. Minsan kasi, mas maere yung katabi nyo. Sasabihin, ay, papahayag pa. May bago tayong TV. Ikaw naman, nainggit. Sasabihin, ilabas nyo na yung lechon. Tayo naman, nainggit. Kaya sasabihin mo, ang yabang nito, malasing ka sana. Pero wag, kung gusto raw natin mapuspos ng pag-asa, hangarin natin din ang kabutihan. Kaya nga sa unang pagbasa, ibinili ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron ang bendisyon na ito. Kasi yun ang ibig sabihin daw pag ibinabahagi natin si Jesus. Kaya sabi niya, sabihin mo sa mga tao, pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Yun daw ay ibig sabihin pag ibinabahagi mo si Jesus. Sabihin mo, pagpalain ka at ingatan ng Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi nyo ngayon, pagpalain ka at ingatan ng Panginoon. Ayan.
Huwag niyong krusan, no? Baka akala niyo parang multo yung katabi ninyo, no? Ihangad niyo yung kabutihan. Siguro nga minsan, yan ang sakit ng ulo mo. Yan ang nagpapataas ng presyon mo. Pero mamaya pag uwi mo, sabihin mo sa asawa mo, pagpalain ka ni Lord. Huwag mong sabihin sa kanyang, kunin ka na ni Lord. Dahil yun ang ibig sabihin ng may buhay na pag-asa. Hinahangad natin ang kabutihan ng bawat isa. At ganun ang mahal na biren. Kahit marami siyang pagsubok, kahit nasa paanan na siya ng krus, hinahangad pa rin niya ang kabutihan ng lahat. Ito ang ibig sabihin ng pag-asa. Hindi ka sumusuko sapagkat alam mo, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam natin, hindi mauubos ang awa ng Diyos. Kaya din naman tayo maawain, mapagmahal, at mapagmalasakit sa ating kapwa, sapagkat hindi ito nanggagaling sa atin, ito'y nanggagaling kay Jesus, ang ating pag-asa at kapayapaan. Kaya ngayong unang araw ng bagong taon, unang misa natin, ito yung ipagdasal po natin. Mapuno tayo ng pag-asa para mapuno tayo ng kapayapaan. At mangyayari iyon kung katulad ni Maria, tanggapin natin si Jesus, ibahagi natin si Jesus. Kaya sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy naming ipinagdiriwang ang iyong pagsilang at nananabik na kami sapagkat malapit na rin naming ipagdiwang ang iyong kapistahan. Salamat po at dumating kayo dito sa lupa upang kami maligtas. Dala ninyo ang kapayapaan. Kung kaya naman sa iyo kami umaasa, hindi kung kanino man dito sa mundo. Katulad ng iyong ina, nawa itong taong ito, ikaw ang aming tanggapin. Hindi kung ano-ano na makasisira sa aming puso at kalooban. Ikaw ang aming ibahagi, hindi kung ano-ano ang aming ibato, ihangad sa aming kapwa. Sapagkat kung kayo po ang laman ng aming puso, kung kayo po ang aming inaalay sa aming kapwa, hindi magmamaliw, hindi mauubos ang pag-asa at kapayapaan sa aming buhay. Sa bagong taon na ito, mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.